Hello mga kastor, another day, another mini vlog. Namiss ko talaga tong pagbo-voice over na to. Pasensya na po kayo kung hindi lagi-lagi ha. Kasi po minsan hindi po talaga maisingit sa mga ginagawa ko. Lalo po pag may pinupuntahan ng aking asawa, hindi po talaga ako nakakapag-voice over. Ganito po namin simulan ang aming umaga. At habang naghihintay nga po kami ng customer, ay nagre-repack din po kami. At pag may dumadating nga po, ay titigil na naman. Magbebentahan sila at pag nakaalis na ulit, repack na naman ulit. At yan talaga ang life cycle ng may tindahan. At dahil nga po malapit na ang December, kailangan na namin pasanayin yung tao na meron po kaming katay na baboy. At tamang-tama naman po nakiusap po ang aking kaibigan na siya na po muna ang magtitinda. At dahil nga po wala naman daw po siyang ginagawa, ay magtitinda nga daw po siya ng baboy dito sa may tindahan ko. Syempre po, okay po yun sa akin. Wala naman pong problema. Mas natutuwa nga po ako kasi dito niya po napili na magtinda sa may tindahan ko. Kasi nangangahulugan lang po niya na marami pong tao dito sa akin. At take note mga kastor, 5 days pa lang po siyang nagtitinda at laging sold out ang kanyang paninda. At habang busy nga po ang aking mga katuwang sa tindahan, ako naman po ay laging busy paggawa sa kanila ng video. Syempre, kailangan ko po mag-video para may content naman ako, di ba? Ang bilis nga po ng oras mga kastor. Yan, halos magtatanghali na po niyan. Ang pagtitindahan talaga po ay paulit-ulit lang ang mga ginagawa. Pero nakakalibang po siya. Hindi mo talaga namamalayan ang oras. Tagal ko na din po nagtitinda. Tuwing umaga po ay excited po ako magbubukas ng tindahan. At excited po akong mag-ayos ng aking mga paninda. At ang pinaka-exciting part ay yun nga po mga pagdating ng mga customer. Sabi ko po sa katuwang ko dito sa tindahan na kailangan panatilihin nila ang magandang pakikisama sa mga customer. Kaya nga po sila kinuha para po may mag-asikaso sa mga customer. Sabi ko sa kanila kung ano man ang magiging problema ay sabihan nila ako kasi nandun lang naman po ako sa cashier area. Kasi nga po naka-experience na naman ako ng isang araw. Sabi ng customer ko ay hindi daw po nailagay ng katuwang ko sa tindahan yung soft drinks na binili niya na 1.5. Ang problema nga po ay nawala daw po yung lista. At dahil nga po matagal ko nang kilala si ate at suki ko na siya at alam ko naman na hindi nila kami lulukuhin. So ibinigay ko naman po yung 1.5 niya. Pag may tindahan ka talaga, marami kang mararanasan ng mga katulad niya. At syempre, pinag-aaralan ko naman po kung paano ko yan susolusyonan, kung paano ko po yan gagawa ng paraan. Basta ang pakiusap ko lang sa katuwang ko sa tindahan na lagi silang mag-check, laging ililista yung mga binibili ng mga customer. Kasi nga po, walang mawawala kung lagi tayong mag-check. Kasi unang-una nakakahiya sa customer. At may posibilidad na hindi na sila bumili sa tindahan mo ulit. O di ba nakakasad yun? Lalo kung paulit-ulit na nangyayari. Syempre, may inis naman sa'yo ang customer. Dahilan ito para bumili na lang sila sa iba. Halos lagi ko po yung nararanasan dito sa tindahan ko. Meron pa nga po niya nangyari na sobrang galit na galit po yung customer. At hindi nga po ako tumigil na humingi ng pasensya. At dahil nga po malayo ang bahay nila at mahal daw po yung pamasahe. At para nga po hindi na siya magalit, ibinalik ko na lang po yung pamasaheng na gastos niya. At dahil nga po sa pakiusap ko ay okay naman po. Naayos ko nga po yung problema. O ayan, nagkwentong serye na naman ako. O siya mga kastor, hanggang dito na lang ang aking mini vlog. Bye-bye!